Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaayon sa isang galuyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong langit. Maglalayag patungong langit. Miss, salamat nga pala sa telepono ah. Pedro nga pala. Ano yung binabasa mo? Sige, salamat. Istorbo yata kita. Kitang-kita ng two beautiful eyes ko. Nag-effort si Pedro makapag-friend sa Aurora na yon. Hindi ko yata matatanggap na mas maging type niya ang nagmamagandang kaherang yon kesa sa akin. Tigilan mo na yung maalindog. Nandito tayo para kagabayan si Pedro sa misyon niya. Hindi para makapaglandian dito. Eh! Alam mo meron ng babaeng yun nung wala ako? Baka ganda? Your Highness ah! It's offending na! You're hurting my feelings. Hindi ko sinasabi na wala kang ganda. Iba lang talaga ang tipo ni Pedro sa isang babae. Feeling ko hindi niya lang masyado napapansin ang kagandahan ko. Kailangan lang talaga ng sobrang effort on my part. Tigilan mo na yung maalindog. Mapapahiya ka lang. Wanna bet, Your Highness? Maganda si Aurora. Well, ipapamukha ko sa kanyang mas maalindog si Maalindog kaysa sa Aurora Borealis na yon. Ganun talaga si Aurora, pare. Mailap sa mga lalaki yun. Oh, tomboy ba? Hindi ah. Nakakailang boyfriend ng araw yun bago pumasok dito. Sa grocery sa bayan dati nagtatrabaho yun. Kaso tol, laging niloloko ng mga nagiging boyfriend ngayon. Eh yung pinakahuling nga naging boyfriend, ikakasal na dapat sila. Kaso di natuloy. Bakit? Nakabuntis yung lalaki sa ibang babae. Dito na siya nagtatrabaho nung nangyari yun, di ba pare? Oo tol, pero alam mo, naging mailap na yun simula nung nangyari yun sa mga lalaki tol. Kawawa naman pala pare. Pero alam mo pare, kung tsatsagain mo yan, mapapaamo mo yun tol. Oo, pare. Ganda mo lalaki. Tsaka mahilig sa kulot yun. Yun, kulot ka pa. Hindi, parang makikipagkaibigan lang sana ako habang nandito ako. Ulo. Pero, di bale na. Aalis na naman din kami. Kayo? Ha? Ako lang. May importante kasi kung lakad sa San Nicolas eh. Pala eh. Naagi mo kasi diba tol? Hindi, pero tol, sabi sa'yo, kung yun, scatter na, mapapaamo mo yun. Chris, Glenn! Ano ba yan? Nag-uumpo ka naman kayo dyan ah! Ang dami-daming gagawin sa loob! Linisin yung mga kwarto! Sige, pwede mo. boss. Sada, mauna na kami. Sige, pare. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Sir. Tuloy, matugas. Ano na rin ako. Sige, sige.
ginawa ko. Yakapin mo ako. Ano ginagawa mo? Okay lang. Sa akin, hindi okay. Sobra na to ah. Nakakatakot na to. Ganon? Horror movie na pala ang tingin mo sa akin. Okay ka na. Eh, ang kulit mo eh. Pang ilang beses na to. Di na ako natutuwa ah. Tantanan mo na nga itong mga kalokohan na to. Pagkatapos kitang bantayan, alagaan, mahalin, ito pa igaganti mo sa akin? Ang ipagtabuyan ako? Wow. Tantanan mo nga kakadrama mo. Gusto ko na magpahinga, pwede? Sige! Ipagtabuyan mo ako! Siguro may iba ka ng babae, no? Taksil! Wala kang puso! Sino taksil? Sino walang puso? Eh, ikaw lang naman may gusto sa akin ah. Wala nang puso kung wala nang puso. Gusto ko na matulog. I'm super duper really hurt! As in, ouch! Alis na ako! Iiwan na kita! Papo! 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 Sino yan? Kumot at tuwalya. Tuwalya. Wala naman ako in-order na bagong kumot tsaka tuwalya. Kusa to. Peace offering. Peace offering? Hindi kasi tama yung ugaling ipinakita ko sa'yo kanina. Yung sa telepono, Ah, hindi dapat ganun ang pagtrato ko sa customer. I'm sorry. wala yun. Okay lang yun. Simulan na natin. Ha? Ang alin? Yung pagpalit ng kumot. Meron ka pa bang ibang gustong simulan? Wala. Anong ginagawa niyan dito? Palit ang kumot. Ha? Ano? Hindi ko narinig sabi mo? Ha? Wala. Wala akong sinasabi. Hindi na magandang kinikilos niyan. Paalisin mo na yan. True! Kundi sasabunutan ko yan. Aurora? Matatagalan pa ba yan? Bakit may gagawin ka pa ba? Oh, ayaw mo lang akong makita. Hindi. Gusto. Alam mo, nakakapagod maging kahera. Lalo na paggabi. Pahiga lang ah. Pedro! Inaakit ka niya, hindi mo ba nakahalata? Pedro, Ha? tulog ka na uli. Tabi tayo. Hindi. Nawala na antok ko eh. Lalabas na lang ako.
barkada ng dating, ng image. Eh, Diyosa rin naman pala ng kalandian yung babaeng yon. Kung hindi ko napigilan sarili ko, gusto ko na talagang kaladkarin palabas ng babae niya tsaka panain. Sobra na siya. Correct! Teka, eh bakit parang ikaw din inis na inis sa pagkakaranking ng babaeng yon? Eh di ba ako lang naman ang may crush kay Pedro? Not unless... Type mo rin si Pedro, my darling. Hindi ah. Eh bakit overly affected ka? Naisip mo bang pwedeng mabulilyaso ng babae niya na misyon ni Pedro? Yun lang. Yun lang. Sure ka na ba? Ba't parang may spark yung mga eyes mo? Maalindog, pinapaalalahanan kita. Ako pa rin ang reyna mo. Opo. Sinisigurado ko lang naman po na hindi ko makaka-love triangle ang Reyna Hiyas ko. Tuloy! Aurora, ikaw pala eh. Pedro, alis ka? Oo. Naku, sayang naman. Magpapasama sana ako sa'yo sa bayan. Alas 9 kasi ang alis ko papunta San Nicolas. Meron pa namang biyahe ng alas 2. Samahan mo na ako. Kasi bibili ako ng sabon sa bayan. Tamang-tama. Ngayon, malalaman ko na kung anong mabango para sa lalaki. Kinakailangan ko kasi kaagad makarating papuntang San Nicolas eh. Pedro, hindi naman aalis ang San Nicolas, hindi ba? Tsaka, ayoko kasing umalis mag-isa. Babae ako, maraming mga bastos dyan. Sige na, please. Pedro, pag sinamahan mo ko, tatanawin ko malaking utang na loob. Ha? Talaga? Thank you! Antayin kita sa labas, ha? Ba't ka pumayag? Nagpilit eh. Tsaka nakauuna na ako. Paano kung maiwan na naman tayo ng jeep? Babalik ako agad. Promise. Babalik ako, promise. Sandali lang, ha? Pedro, salamat ulit. Sinamahan mo ko, ha? Ayoko lang talagang umalis mag-isa, eh. Wala yun. Para yun lang naman eh. Pedro, malahi yung biyahe mo, di ba? Mananghali ka muna, paghahanda kita, ha? Sandali lang. Sige, salamat. Hoy, Pedro! Oh, bakit? Sabi ko naman sa inyo, babalik ako kaagad eh. Oh, let's go na! Teka naman, nanangalian pa ako. Pinaganda ako ni Aurora. Aurora ka dyan! Aurora mo mukha mo! Uy, teka lang! Saan kayo? Pare, sino kausap mo? Kausap? Hindi, wala. Ano lang. Naalala ko lang kasi pinag-usapan namin ni Aurora eh. Bilib din ako sa'yo, Brad, ah. Napaawa mo si Aurora. Oo nga. Ganun ba? Malakas yung Hindi, gulo wala sa'yo. Pakulit na tayo doon. Oo, pare. Magkano ba magpakulit yun? Pedro, Ay, wala siya. ito na yung pagkain mo. Ay, thank you. Pero tara. Ay. Sige. Ay, pakulit na tayo. Salamat. Kumain ka na marami, Masarap ha? to. Ayan.
Sige na, kain na. Malayo ang biyahe mo, kaya kailangan, ngayon pa lang, kumain ka na ng marami. Tamang-tama, gutom na talaga ako. Sige na, kain na. Oh, tubig ka muna. Tikman mo naman to. Sarap na ito, sigurado. Siyempre, luto ko yan. Aba, nahulog. Mag-aalas 2 na, may Queen yan. Hindi pa rin nagigising ang Pedro, darling ko. Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi siya tinatabla nito. Subukan mo nga yun sa'yo. Baka nang tsugi na. Buhay siya. Baka may ginawa lang si Aurora. Di kaya pinainom siya ng pampatulog? Ang patulog ni Aurora? Bakit? Saka na natin isipin yan. Ang problemahin natin, paano natin siya magigising? Kung di mahuhuli na naman siya sa biyahe. Halika, pagtulungan natin. Ang sakit ng ulo ko. Anong nangyari? Bilis, mahuhuli ka na sa biyahe! Ha? Anong oras na ba? Ha? Oh, saan ka pupunta, my Queen? Ayoko siyang makausap, naiinis lang ako. Ni ayoko siyang lapitan. Sobra siyang irresponsable. My Queen, it's not his fault naman kung nahimatay siya, dapa. Sino ba naman gustong mahimatay? Da. Pero kung umalis siya ng mas maaga, basta, ayoko makita yung pagmumukha niya, nang gigigil lang ako. Sama po ako. Ayoko rin makausap siya. Che! Pedro, naiwan ka? Oo. Naku, kasalanan ko. Sinama pa kasi kita sa bayan. I'm sorry. Hindi, okay lang. May bukas pa naman eh. Alam ko na. Total naman, libre na ako ngayon. At saka, day off ko bukas. Babawi na lang ako sa'yo. Punta ka na lang sa bahay. Pagluluto kita ng hapunan. Hindi na. Hindi na. Sige na. Para maamoy mo rin sa katawan ko kung mabango yung sabon na binili natin. No way! Hindi mo siya pupuntahan! Ano ba naman kayo? Ngayon na nga lang ako lalakad ang hindi ako susugurin at papaluin ng lola ko eh. Kayo naman to papalit? Nandito kami para gabayan ka. Para hindi ka mapariwara. Eh ano ba naman ang masama sa pagdalaw ko sa kanila? Nakikipagkaibigan lang naman ako ah. Pedro, mga engkanto kami. Pero hindi kami mga tanga. Hindi lang siya basta nakikipagkaibigan. Inaakit ka niya. Correct! Alam ko yan kasi girly din ako. Tsaka gara pala siyang kumarengking, ha? Excuse me? Eh ano naman ang problema dun? Binata ako, dalaga siya. May mahalaga kang misyon, Pedro. Baka nakakalimutan mo yan. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh.
Pero makakasira ba sa mission ko kung dadalaw ako kila Aurora mamayang gabi? Tsaka porket ba, may mission ako, tutunganga na lang ba ako kahit na alam kong wala akong gagawin? Hindi naman yata tama yun. Ano ang tama? Maghabol sa lahat ng babae nagpapakitang may pagkagusto sa'yo? Pag nagpalit kang pumunta doon, ma-hurt ako. As in, totally hurt. As in, hurt with selos. Yun! Yun naman pala ang dahilan kung bakit ayaw nyo makipagkaibigan kay Aurora. Nagsiselos kayong dalawa. Kung sa tingin mo may gusto rin ako sa'yo, mag-isip-isip ka. Hindi ka lang pala irresponsable, mayabang ka pa. Isipin nyo na lahat ng gusto nyo isipin. Aalis ako. Buksan nyo naman to! Buksan nyo naman to! Ba, nakakapagod din ang paglalakbay ha? Kahit paminsan-minsan naman gusto ko rin mag-enjoy. Daanin mo na lang sa tulog. Enjoy din naman matulog ah. Come here! Paano kaya ako lalabas dito? Anong pwede tumalon ako sa bintana? Ano ang gagawin ko? Matutulungan mo kaya ako makalabas dito? Parang hindi naman eh. Alam mo na. Aray! Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Aray! Yes! Malindog! Tulungan niyo ako! Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Ang sakit ng tiyan ko! Parang inaano kay loob! Aray! Aray ko! Aray! Banyo! Kailangan ko ng banyo! Oh my gosh! Banyo daw! Bakit ba nandito tayo sa labas? Hindi ba tayo papasok? Delikadesa. Lalaki si Pedro. Pag pumasok tayo, paranin tayo ng boso. Okay, fine. Delikadesa. Ayoko namang pumasok dun eh. Mabaho. Hindi kaya...
kailangan natin siyang sundan. Para ano? Para lalo niyang isipin na patay tayo sa kanya? Ikaw naman kasi, kung magpakita ka ng pagkagusto, para kang mauubusan ng boyfriend. My queen, hindi naman po kasi sa ganon. Kaya lang alam niyo po, Your Highness, naiwan niya tong ever-powerful mutya. Naku, kung makasalamuhan niya yung mga bad elements, tapos wala sa kanya tong mutya, mapapahamak ang Pedro ko. Tumakas-takas siya, edi mag-enjoy siya. Ayokong tinatawag niya tayong kapalit ng lola niya. Okay, the royal pride. Okay, let him. Pero, my queen, paano kung may mangyari sa kanila ni Aurora? Tapos, nabuntis si Aurora. Tapos, ayaw nang sumama sa atin ni Pedro kasi magsistay na siya dito kasi magkaka-baby na sila. Sa tagal mo pagsusubaybay kay Pedro, natutulad ka na sa kanya. Magaling magkwento. Okay, shut up na po ako. Kaya lang, paano kung... Shut up, shut up. Ito na kaya yung bahay niya. Aurora? Aurora? Aurora, nandito na ako! Aurora? Aurora, ako to si Pedro. Aurora? Parang walang tao. Aurora? 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 Aurora, nandito ka ba? Aurora? Aurora, nandito na ako. Aurora? Aurora, ikaw ba yan? Tuloy ba sa pagdalaw kagabi, pare? Oo, siya. Nakita kong tumatakbo palabas kanina eh. Ha? Teka. Akala ko ba nalak sa kwarto yun? Bukas na yung kwarto eh. Ang lakas talaga ng loob ng Pedro na yung gumala sa gabi, no? At kila Aurora ba, pare? Eh, ang liblib sa lugar na yun. Nakakatakot tong kaya, tol. Eh kung kasing sexy naman ni Aurora mag-aaya, kahit impyerno, papasukin ko. Nako. Alam mo, tol, kung ako lang, di bala na lang, tol. Eh, paano kung makasalubong ko pa yung manananggal na yan? Tsaka alam mo ba,
Yung mga customer natin dito, yan ang mga nabibiktima niyan, tol. Kaya mo sumunod yan. Sa ganda pa naman may Hirap sa'yo. Di mo iniisip sinasabi mo, tol. Pare, pakulot ka kasi. Tsaka kulot lang ang pinapatulan nun. Yan ang hirap sa'yo. Di ka kulot. Straight ang buhok mo, di ka kulot. Sabi sa'yo, Huwag ka babasa doon. pakulot ka muna, mura lang. Aurora, ikaw yan? Bago mag-umaga, lalamunin ko ang puso mo! Manluloko ka, Aurora. Niloko mo lang ako. Ikaw ang manluloko! Kayong mga lalaki ang manluloko! Pahihibigin niyo ako. Pagkatapos, sasaktan niyo lang ako. Kaya, lalamunin ko na lang ang mga puso ninyo! Wala akong kasalanan sa'yo. Sa akin, wala. Pero sa mga babae, niloko mo, meron! Wala akong niloloko. Narinig ko ang usapan ninyo ng kasintahan mo sa telepono. At narinig ko rin kung paano paalisin ng babae nasa kwarto mo. Kaya mula na, sinabi ko sa sarili ko na ikaw ang susunod kong bibiktimahin. Plano mo ang lahat ng ko? Oo, lahat! Pati ang pagkatrabaho ko sa La Corazon. Dahil dun sa lugar na yun, makikilala ko ang lahat ng mga lalaking katulad mo. Mga lalaking walang kwenta. Mga lalaking nananakit na babae! Akin ka na! Pedro! Pedro! Yung kaibigan mo kapre, oh. Nasaktan ka? Are you okay? Okay ako. Nagamit ko na ang kapangyarihan para makatalon mataas. Anong ipanlalaban ko sa manananggal? Lakas! Kailangan ko ng lakas! Ang kapangyarihan! Gamitin mo na, bilis! Pero balikan niyo muna ang taba ko binigay sa akin ni Kapre sa hotel. Tapos dumiretso kayo sa bahay ni Aurora. Nandun ang kalahati ng katawan niya. Bulburan niyo ng abo para hindi na siya mabuo uli. Ako nang bahala makipaglaban sa kanya rito. Hanggang sa abot na kami sikat ng araw.
Nakita mo na ano nangyayari pag inuunan ka sa sariling kaligayahan. Tama kayo. Nagkamali ako. Tao lang. Kinakailangan bang maging Diyos o engkanto para makaiwas sa pagkakamali? Sorry na. Tsaka, salamat din ha. Hindi dahil sa inyo baka... Ang sinabi ko, nandito kami para subaybayan ka, gabayan ka, at ilayo ka sa panganib. Salamat. Anong ginagawa mo? Rose ka naman! Aanin mo ba yan? Babaunin ko sa biyahe natin. Ito ang magsisilbing paalala na minsan, munti ka na akong mapahamak dahil sa sarili kong kahinaan. Tara na. Ew! Ang lola mo ba nasa kwarto? Ewan ko. Talaga? Eh, ang bata pa niyan. Mukhang inosente. Naku, maniwala ka. Usap-usapan ngayon sa San Mateo. Pedro? Ang binata niya na Maghanap ka nakapatay na sa ng mga pinagaling ng nagka-tricycle. Paano Yun niya yung mga napatay ang effective manananggal? pagtanungan. As in, para silang human address book. Believe me. Boss. Alam niyo ba yung kila Susan Nieva? Susan Nieva. Oo. Ano ba yun? Talaga oh. Pwede mo ba ako ihatid doon? Aba, pwede. Sakay na. Sige. Ano ka mong kailangan mo sa anak ko? Magtatanong lang ho. Tungkol ho sana dun sa nangyari sa kanya. Yung bang pagdukot sa kanya ng mga dalakit nun. Reporter ka ba? Hindi na namin pinag-usapan ang mga pangyayaring yun. Hindi ho ako reporter. Dinukot kasi ng mga dalakit nun ng tatay ko eh. Gusto ko lang ho sana itanong kay Susan kung paano ho siya nakapunta sa mga dalakit nun. Bala ko ho kasi sundan ng tatay ko. Matapang ka, iho. Napilib mo ako. Sana kasing tapang ka at malaga ko. Pwede ko na ho ba siyang makausap? Importante lang ho. Wala siya rito eh. Sinama siya ng mami niya sa Maynila. Hindi kasi madetermine ng mga doktor dito kung bakit biglaan ang panghihina niya. Magtatagal ho ba siya? Kailan ho ang uwi niya?
rin masabi. Hinihintay ko lang ang abiso ng asawa ko. Aray, kanya pala yung bahay ko. Salamat ha, dito ako tumuloy. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Dahil papatuloy mo ako dito habang hinihintay ko yung pag-uwi ng Susan. Ano ko ba? Ako ang dapat magpapasalamat sa'yo. Biruin mo sa akin ka tutuloy. Yung pumatay doon sa manananggal sa San Mateo. Pare, sikat ka. At syempre, tamay din ako, no? Aksidente lang yung pagkakapatay ko dun. Lalapain sana ako eh. Nakapalag lang. Pero kahit na, nadali mo pa rin. Naghihingalo na yung may-ari niyang pare. Si Ma'am Saling. Dating school principal sa Central. Ang sabi sa akin ni Ma'am Nelly, yung anak niyang teacher din. Nahulog daw si Ma'am Saling, kaya maraming pasa. Sa sundang bumagsak kaya may malaking sugat sa tadyang. Kawawa naman pare. Pero ang hinala ng iba, napuruhan na rin daw sa wakas si Ma'am Saling. Puruhan? May chismis kasi dito eh. Na yan si Ma'am Saling, pag sinusumpong, nangangaswang na may mga sakit. Pero laging nakakatakas. Bakit di nila sinusumbong sa mga polis? Eh wala namang ebidensya eh. At sino mga angas na magsabi sa kanya nun? Eh ginagalang dito yan eh. Kapita-pitagan yan pare. Tara pare. Tuloy ka sa bahay ko pare. Pasensya ka na ha. Tuloy. Bakit pa namin kayo kailangan lagyan yan? Para ito sa ikabubuti ng lahat, anak. Asan ang tiyo Tony mo? Parating pa lang ma. I-follow up mo na. Dapat nandito na siya ngayon. Para siya nang kumausap kay Mama. Baka sakaling pumayag na pumunta sa ospital. Wala nang mangyayari. Hindi na rin ako mapapapayag ni Tony. Hirap na ako. Nararamdaman ko hindi na ako magtatagal. Wala na makakapagaling sa akin. Ma, huwag niyo sabihin yan. Tulungan mo ako. Hirap na ako. Tulungan mo ako. Pahinga. Mary, anak. Ma. Alan ako. Lumabas ka muna. Ma. Hindi na ako magtatagal. Tulungan mo ako makapagpahinga. Maayaw ko. Hirap na ako. Kailangan ko na magpahinga. Bakit ako? Mama, ayoko matulad sa inyo. Ayoko. Alam naman natin na hindi makapagpapahinga ang mama hanggat walang sumasalo sa kanya. Hindi ako, kuya. Pero kinakailangan may isa sa ating magpaiwang mag-isa kay Mama para may pasa na niya. Yan lintik ng pag-aswang na yan.
Eh di kung gusto mo, saluhin mo yung pag-aaswang ni Mama. Sige, saluhin mo, Aida. 4 ang anak ko. Parehas kaming nurse mag-asawa. Ano na lang ang sasabihin ng mga pasyente ko sa ospital pag nalaman nilang aswang ako? Ano na lang sasabihin ng mga tao pag nalaman nilang isang aswang ang kura paroko nila? Ako? Hindi! Pero mahirap na hirap na si Lola. Alan, napakabata mo pa. Nagsisimula pa lang yung buhay mo. Hindi ako makakapayag na masisira ang edukasyon mo nang dahil lang dyan! Pero Ma'am, but one of us has to do it. But not you, Alan! Nelly, ang boses. Kila Kuya Gudu pala nakatrain na papabalitang nakapatay sa manananggal dun sa San Mateo. May pinag-uusapan kami importante, anak. Lumabas ka muna at makipaglaro sa labas. Sige na. Pare, ikaw na muna bahala dito ha. Oo ba? Sige, mamamasada ka? Oo, sasamantalahin ko na pare. Pag gantong oras kasi wala na mamasada eh. Ha? Sige, sige, ingat. Salamat! Normal na ha. Nandyan ba si Gudo? Ay naku pare, kakaalis lang, pumasada. Hindi bale. Ikaw naman talaga sadya ko eh. Ako? Tara sa loob. Ikaw ba si Pedro? Oo, ako nga. Alan nga pala, tol. Diyan ako sa kabila. Kamusta na nga pala nanay mo? Balita ako, na-aksidente yun. Actually, lola ko yun. Tol, balita ko, ikaw daw yung nakapatay na mananagal sa Mateo. Pwede mo rin bang patayin ang lola ko? Aswang ang lola ko. Napasamak na ako sa totoong laban at manananggal ang aking inupakan. Iki ang tawag sa manananggal sa gawing Batangas at Quezon. Pero sa mga waray, sila'y tinatawag na lota-lota. Sa araw, isang magandang dalaga. Pero sa pagsapit ng dilim, nahati ang katawan ng manananggal at napapalitan ang kagandahan ng kapangitan. Kakaroon ito ng pakpak at lumalabas ang mala-impakto nitong itsura. Karaniwan nitong binibiktima ang mga nag-iisa sa bukid o bahay. Pagbubudbud ng asin, bawang o abo sa kaputol na ibabang bahagi ng katawan ang sinasabing paraan upang di na muling mabuo at tuluyang mamatay ang manananggal. Sinubok ng matinding laban at ngayon masusubok ang kanyang paninindigan. Hindi ako nagbibiro, tol. Aswang ang lola ko. May lola ka ba, pare? Kakayanin mo ba siya nakikita maghihirap? Hindi birong kalabang aswang, kaya matuto kang gamitin ang kapangyarihan kung saan talaga ito kailangan. Comics presents The Adventures of Pedro Kenduko. Sabado, alas 6 ng gabi.